Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, your energy at this time. Oh, pero hindi ko binalasa to eh. Tumalsik lang siya. Oh, lalabas talaga siya guys. Tumalsik siya dito. Ito. Meron kang kakausap o kinakausap or kausap or kakolaborate or makakolaborate. Kung meron kang kinakausap na nagkakaroon ng collaboration sa inyo ngayon or magkakaroon pala ng collaboration, magkakaroon pa lang ng collaboration sa inyo. Ibig sabihin, hindi pa nagkakaroon ng hindi pa kayo nagko-collaborate, hindi pa kayo nagkakaroon ng collaboration, magkakaroon pa lang ng collaboration. Yung iba hindi nila alam kung ano yung collaboration, guys, no? Nagko-comment siya. Ang collaboration ay pagkakaroon ng teamwork. Like sa isang project, sa isang company. They work as a team. Nagtutulungan sila. There's cooperation sa kanila. Hindi lang isang tao. 2 or more people. Yan. So, pwede din sa pagbuo ng pamilya, magkakaroon ng collaboration sa babae at lalaki na mag-build ng family on how they will start to build their family. Yan, ganyan ang collaboration. For more and deeper meanings and para mas maintindihan ninyong mas malalim pa at mahabang explanation ang meaning ng collaboration, you can search it in Google. Ganon ako eh, pag hindi ko alam yung meaning, sa Google ako nang search. Pwede din sa YouTube. You can ask other people. Walang masama magtanong. At hindi dapat kinakahiya ang magtanong. Paano dadami yung kaalaman mo? Paano ka maging knowledgeable kung mahiya kang magtanong? Hindi lahat ay alam ng kahit na sino mang tao. Dumadami ang kalaman ng kahit sino mang tao through asking questions, through research, through doing some research, through reading. Diba? Kaya huwag mahiya magtanong. Hindi kinakahiya yun. Kaya, mas madami ang alam ng mga tao para tanong. Kung manotice nyo, if you know it already, yung mga gifted, lalo mga gifted children, pala tanong yan. Bata lang pala tanong na sa matatanda. Kasi capable yung mind nila na ipon o mag-hold ng a lot of knowledge. Kaya ng utak nila na mag-stock ng maraming knowledge, na mag-accumulate ng maraming knowledge, information, or even wisdom. Kung alam niyo mag-gifted, tinawag silang gifted kasi above average yung kanilang IQ. 130 pataas. Hindi 130 eh. Ang alam ko, 1
120 pataas. Or 121 pataas. Yun ang alam ko sa mga gifted. 130 is gifted. 121 is considered gifted. 121 considered gifted. So, mababang giftedness. Pero kung mga mga 130, parang kay Einstein na IQ yun. Malalaman yun, bata pa. May mga signs yun eh. And, madali sila maboring, ang mga gifted. Bata pa. Oh, magkakaroon ng collaboration sa inyo nito. Lalayo kayong dalawa eh. Or yung isa, isasama niya, or baka mag-usap mo kayong dalawa eh. Lalayo kayo, basta lalayo kayong magkasama. Ewan ko kung saan kayo pupunta. May pupuntahan kayo. Or pwedeng isa, susunduin ng isa, tapos ilalayo sa kung saan man siya na lugar nakatira. O sa work man, o sa kung saan man siya nakatira, ilalayo ng isa doon. No? Dadalhin sa malayong lugar o sa ibang lugar. Or else, both of you, yun na nga, magkaroon ng pagtutulungan sa inyong collaboration, pag-uusap na lilipat kayo or lalayo kayo. Yan. Para peaceful ang buhay. Para walang mga mata ng kamasid siguro, mainggitira. Dami niyan eh. Malaman niyo yung taong inggitira kasi buhay ng iba binabantay nila. Gusto nang kontrolin. Bawal umangat ng iba, bawal maging masaya yung iba. Ganon sila. May mag-race dito. Or may maging fearless na mag-race. Pwede ikaw, pwede sa person mo, possible it's you. So, ikaw to, dahil sa maging defensive ka, maramdam ng fear, you will take risk para may dinipinsan ka. Hindi sarili mo ang didipinsan mo. Na matakot ka na baka mapahamak o mapasama, kundi possible that person na magkakaroon ng collaboration sa inyo. Kaya maging fearless ka na mag-take ng risk. Magme-message ka or mag-travel or meron ka isi-send kung ano man itong pag-release yung gagawin mo na you're aggressive and nagmamadali because dahil nasa panganib o nasa-threaten or there's threat ang buhay ng person mo. Oh, sa makaresonate guys sa reading na ito, hindi ko din kontrolado kung
kaninong energy o kaninong energy ang kinukuha o nilalabas dito ng guide ko. Comment down below na naka-resonate kayo. Pero kung wala talaga, wala akong magawa. Yan ang energy ngayon sa collective. Ito ang energy ng person mo. Pwedeng in a relationship kayo, or else kung hindi man meron siyang partner, fiancé, or in a stable relationship, or else ay stable lang talaga siya. Either dyan, no? Either dyan, sa mga sinabi ko. Pwedeng ang gagawin yung collaboration ay mission ninyo galing sa Diyos. So, no one could question it. Let's see. Kahit sabihin mo pa may partner o may ibang karelasyon or in a stable relationship, ay kung yung gagawin ninyo ay na collaboration ay sinet na ng God or it's meant to happen. Dahil gusto ng God yun ang will ng God or divinely orchestrated. Just never mind kung ano man yung judgment ng ibang tao. Besides, lahat ng tao ay mamamatay din. Diba? Nakuwi lang din sa yung ending ng tao is kamatayan. Diba? Lahat ng tao mamamatay. So, yung judgment ng tao, mag-fade lang din yan. Bali, wala na yung mga judgment ng mga tao. Actually. Lalo na kung ito ay mission nyo sa God o meron, it's divinely orchestrated na magkaroon ng collaboration sa inyo. So, let's see. Hindi daw yan divinely orchestrated yung magkakaroon kayo ng collaboration. Pwede din pag-uusap to eh. Or hindi siya divinely orchestrated, guys. Itong pagkakaroon nyo ng collaboration. Magkaroon kayo ng collaboration. Alam mo yung divinely orchestrated, naka-orchestrate na siya. Let's see. Okay. Pero itong collaboration na mangyayari sa inyo, divinely supported. Suportado ng langit, ng heavenly realm, ng God, ng mga angels, ng Jesus Christ. Divinely supported. It's not divinely orchestrated, but it's divinely supported. So, no one could question it. Yung mga question dyan, alam niyo kung ano? Mga inggitira. Yung mga ayaw maging masaya ang iba, ayaw mabago ang buhay ng iba, o ayaw makita yung iba na blessed ang buhay, masaya sa buhay, peaceful ang buhay. Yung mga gusto makontrol sa buhay ng iba, yun ang pwede man judge dyan.
Pero kung mga mabubuting tao na sumulunod ng Diyos, hindi yan mga question dyan. Buhay na intindihin nila. Because, why? Ganon yung mga sa side ng evil, no? Mga evil. Kasi gusto nilang hadlangan nga ang plano ng God. Because this is divinely supported. Yes, it's not divinely orchestrated, but it's divinely supported. So, supportado kayo ng God, heavenly realm, angels, Jesus Christ. Let's see. Hindi yan talaga nakaset na mangyari na magkaroon ng collaboration sa inyong person mo, pero it's divinely supported. It's supported by the divine. Mission yan, kaya divinely supported kayo na magkaroon ng collaboration, or maybe you will build something together, kung ano man yung i-build niyo together. Ano to mission nyo to galing sa God. It's your mission from God. That's why you are divinely supported, kasi mission yun sa God. Hindi naman kasi lahat ng mission sa God ay dumadaan sa, kailangan mo dumaan sa divine orchestration or divine, yung dadaan ka sa, kumbaga yung pinagdadaanan mo is divinely orchestrated. Kasi meron mga mission na pagdaanan, mga pagsubok lang talaga. Yan, mga pagsubok, challenges, pero supportado kayo ng divine beings. So yan. See? Mission nyo pala yan. Ay, clarification na naman to. Masaya ka daw sa mangyayari na yan. You will be happy. Why? Mabubuo kayo, mag-meet kayo. Basta masaya ka daw, no? Hindi ako nagfo-focus dito sa kung ano yung nilalabas, ha. May ginagawa lang ako. Huwag kayo mag-focus sa, meron akong inaano just focus on the message, wag sa card, kasi baka magtaka kayo, ay bakit iba naman yung lumabas. But yun, meron akong ginagawa, meron akong hindi ko na kailangan explain, basta masaya ka daw, no? Masaya ka daw. Masaya. At para bang magre-rejoice ka pag nangyari na yan. Magre-rejoice ka. Hindi masaya ka. Oh? Maging masaya ka nga talaga. Bakit maging masaya? Ano, ang tanong ko. Pero hindi nyo maririnig. Okay. Dahil, itong sagot, the sun, ma-enjoy mong buhay. Maging masayahin kayo together. Match made by heaven, And, naging active ang buhay ninyo. Active kayo, lively, masiyahin together, passionate, bold and daring. Ano yan? Kaya maging masaya ka. Para bang full of excitement, kaya maramdaman nyo, experience nyo.
It's a success. Ito ang next na mangyari. Possible na mangyari. Page of Cups. Merong mag-reach out. Meron talagang mag-risk na fearless. Mag-reach out. Na courageous and brave na mag-reach out. O kahit short message lang yan, basta mag-reach out. O magparamdam, mag-reach out, yan. Meron talaga sa inyo na mag-reach out ni person mo. See. Ito ang naisabihin sa'yo ng person mo na-ghosting siya, nahirapan, na left out in the cold, or pwede din naka-experience ng financial crisis siya. Let's see. Na left out in the cold kasi wala nag-invest or na-ghosting kasi hindi ka nag-invest, walang equal give and take sa inyo. Kaya feeling ghosted siya, nahirapan, feeling na left out in the cold. Ito naman ang message mo sa person. Attracted ka sa kanya. And passionate ka sa kanya. Yun ang message mo sa kanya, na attractive siya, na good looking siya, na hindi sa attractive, na good looking siya. Yun, good looking siya. Yun ay clarification ko lang yun. Never mind sa attractive siya. Ano pala, na good looking siya. Nantok na ka sa bakit kaya yun ang message mo sa kanya? Dahil may na-separate sa kanya kasi pwedeng in separation kayo ngayon, o dahil kakahiwalay niya lang sa person niya, sa'yo or sa iba, or else lumana siya ng yung separation, pwedeng sa'yo o sa iba, o hiniwalayan siya. Hindi dahil siniwalayan siya, kundi may na-separate sa person mo na yan. Kaya yun ang sinasabi mo na good looking siya. May na-separate sa kanya. Para may natanggal, may na-separate. Ito yung na-separate sa person mo, yung clear judgment niya. Ibig sabihin, naging clouded yung judgment niya. Dahil yan sa mga deceit. Alam niyo kung bakit? Automatic na yan. Dahil sa mga deceit, orasyon, witchcraft. Kaya nagiging clouded yung judgment ng isang tao, yung isip niya. Lalo kung may mapalipad hangin. Atake sa kanya ng palipad hangin, matigal po. Yun ang nagpapa-clouded sa isip ng tao, sa judgment niya. Kaya mali-mali yung mga desisyon Kaya parang lutang, balisa ang isang tao. Kasi dahil sa deceit, witchcraft, nataka sa kanya. Alam nyo, ang sasabihin ng mga gumagawa ng mga witchcraft at deceit na yan, na pinapakloud din nila yung judgment at isipan ng iba,
Pag narinig nila to, maging defensive yan sila. Sasabihin nila sa ibang tao, baliw yan. Sinungaling yan. Mga ganun. Para hindi paniwalaan kung ano yung katotohanan. Kasi gusto nilang paniwalaan yung mga tao ng lies and deception nila. And they knew it. Alam nila yun. Na lies and deception and manipulation yung ginagawa nila. Ayaw nila mabuking para continuous yung paggawa nila ng madeceit. Para continuous na maniwala ang mga tao sa kanila na mabuti silang tao. Na walang gano'n ng mga deceit. Na para ibaba ng mga tao ang guard nila sa mga ganyang attack. Guys. Para magtiwala sila. So, mabiktima pa nila maraming ibang tao. Diba? Because they don't have a kind heart. Wala silang puso pati. Kademonyuhan ang sa puso at isip nila on how to inflict harm on others, on how to control others, on how to deceive others, on how to get what they want from others through their deceit and manipulations, lies. Nasa inyo na yan. Maniwala kayo sa nagsasabi ng totoo, nag-expose ng katotohanan, o doon kayo maniwala sa manipulators, master manipulators, deceitful, deceptive liars, alagad ng Diablo. Kagaya ng Diablo, kagaya ni Satanas, yung mga yan, yung anak ni Satanas ng mga yan. Deceitful o deceptive, manipulative liar. Magaling pa makumbinsi ng mga lies nila yan at manipulations. Kaya nilang mangbaliktad niyan. Paniwalaan ng iba na yung totoong mabuting tao, yun ang palabasin nilang masama. Through what? Deceit nila. Through witchcraft. Through lies, manipulation. Pero God knows everything. God sees everything. And the end, sila ang ipapunish sa impyerno ng God. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Kahit ano pang katago nila. Paparusahan at paparusahan sila ng God sa impyerno. Kahit gaano pa sila galing mag-hide ng mga ginagawa nila. Napahide ng ginagawa nila. God will reveal everything at the right time. Sa mga tao, ma-hide nila yung mga ginagawa nila, mga lies, manipulation, deception, evil, demonic. Pero sa God, hindi. Naawa ka daw sa person mo eh. Kasi dahil alam mo na pinaklouded ang judgment ng person mo. You know what? Hindi lang naman person mo actually ang naka-experience yan. There's a lot of people na victim ng mga ganyan. And possible, kung kaya na-experience ang person mo yan, dahil baka gagamitin ng Diyos yung person mo
as a witness na talaga yung mga deceit na yan ay nag-exist. And kung paano mapa-aware ang mga tao para maiwasan and para matulungan ang mga tao na kung paano maka-get out sa ganyang situation or kung paano sila makaiwas sa traps, sa ganyang mga manipulations at demonic na gawain ng iba. Malay mo, gagamitin ng God tong person mo kasi may mission naman kayo para matulungan ang maraming tao. Tama. Gagamitin nga daw ng God yung person mo and possible ikaw din para matulungan ang maraming tao na biktima ng witchcraft. Kasi you know what? Yung mga nagpapakloud din ng judgment ng tao, yun na nga yun. This is chapter witchcraft siya, guys. No? Hindi na lang mapakloud din ang judgment ng tao kung walang witchcraft, kung walang black magic. Kung hindi sila nakapag-deal sa demonyo, kung walang mga gawang kademonyohan, kung walang witchcraft. Lalo kung if your person is very wise or wise, hindi nila mautakan yan. Kaya siguro ginagawa nila yan para maisahan sa person mo. Pinapakloud nila yung judgment. Kasi kung hindi nila gamitan ng witchcraft, hindi nila mautakan yung person mo. Sila din ang paparusahan ng God. Hindi lang deceit ang ginawa nila. Demonic. Evil. Ito pa ang gagawin niyo pag nagsama kayo ng person mo. Pag nagsama na kayo, gagamitin talaga kayo ng God. May mission niya kayo eh. May purpose ang God sa inyo. Kung kaya kayo pagsamahin. Para hindi na makapangontrol itong mga gusto mag-control sa ibang tao. Like, yung mga gumagawa ng witchcraft. Let's see. Hindi yung mga devil eh. Yung mga gusto mang-control eh. Yung using witchcraft, black magic. Yun na nga talaga. Pahalang pa kasi inulit ko. Yun na nga. Na hindi na sila makapagbigay ng sumpa sa mga tao. Yung mga witches, wizards, warlocks, or magicians. Hindi na sila makapangontrol ng witchcraft nila sa mga tao. Baka mapaisip ka, ano bang gagawin namin? Paano namin gagawin para imposible? Walang imposible sa God. God will guide you. Gag-guide you. And number one dyan na mag-guide si Jesus Christ. Yan ang sinasent ng God eh. Mga angel, lalo si Jesus Christ, you will notice it na magpapakita yan sa panaginip mo. Yun ang vision. Kung napakita yan si Jesus Christ, lalo na yung God, may mensahe yan sa panaginip mo. Okay, anghel, no? That is vision. That is considered vision. Pag napakita sa panaginip mo, messages siya. Sila pala, o sino man sa kanila, Jesus Christ, angels, or God. Kadalasan si Jesus Christ eh.
sa akin na minsan lang yung God yung sa akin. Ewan ko lang sa iba. Yun na yung sign na may mission ka from God. Doon yan makipag-communicate. Doon nila ipapakita at sabihin yung guidance nila or else ay messages nila or information na dapat mong malaman ninyo ng person mo. Basta yun ang gagawin ninyo yung dalawa, no? Or madaming paraan para makapag-communicate ang God. Pero yun ang mas clear kasi sa vision, through vision. Hindi yung parang nag-vision ka na parang in-imagine mo na parang meron kang goal, meron kang binivision na goal. Hindi yan. Yung vision sa Bible. Sa panaginip yun, guys. Panaginip, para ka lang na naginip, tulog ka, or in a trance state. Wala ka na sa diwa mo. Wala ka na sa kumbaga tulog ka na. Yan. Doon yan mapapakita si Jesus Christ o angels or God. Doon mas klaro. Kasi doon karap mo yung God o yung Diyos or even angel, no? At may sasabihin yun sa'yo or may papakita pati yung mga scenes sa'yo. Kaya mas klaro yung ganong pamaraan ng God at ni Jesus Christ na makipag-communicate sa mga taong binigyan niya ng mission or sa mga taong may purpose siya. Yun, guys. See? Yan ang gagawin daw ninyo. Ganun talaga ang mga mission sa God. Hindi yung for selfish purposes or yung para sa sarili na magpayaman, ano ba dito? Para sumikat, para sa sarili lang. Hindi, kundi para makatulong, para tulungan ninyo ang maraming tao na nangangailangan ng tulong. Para madaming ma-set free. Madaming or pwedeng madaming hindi na mabiktima or ma-set free na sa control ng witchcraft. Kung yung mga kinontrol ng mga witches, wizards, warlocks, ng mga kinontrol ng mga alagad ng dilim ng mga yung mga biktima ba nila ba na matulungan ninyo na hindi na sila makontrol. Yan. You know what? Kung bakit pinagdaanan ng person mo to, makagain siya ng wisdom eh. Makagain siya ng wisdom. A lot of wisdom. Spiritual wisdom. Hidden wisdom. Na through sa experience niya lang, makukuha yun. Doon niya yun malalaman. At kung paano niya makuha yung mga details, information, kung paano yung mapag-aralan, kung paano makawala sa mga ganong attacks para matulungan niya ang mga biktima din ng witchcraft. See? So, ayan. Ito na lamang for Taurus, Virgo, Capricorn, guys.